also weighing in on the developments in the Vice President's impeachment hearing and other issues. We have, again, thank you very much for your time, political scientist Antonio Contreras. Professor Contreras, welcome back to Afternoon Delight. Sir. Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Sir, nabasa ko po yung column ninyo sa Manila Times. Sabi po ninyo, no? Sa lahat, makikita mo rin yung hierarchy of concerns ng Vice Presidente. Yung kanyang Sa tingin nyo ba dapat, imbis na mga dokumento sa mula sa AMLAC ang pinag-uusapan nila, baka dapat yata yung mga grades sa law school yata ang hinimay-himay para magkaroon ng reaction. Para magpakita. Well, yung sa una kasi ang nakita lang naman natin doon medyo damaging. Para sa akin lang yung fact na yung 125 million na nagastos, di umano sa 11 days ay 24 hours lang pala nagastos. Yun, isa lang yun na number. Pero ngayon, ang dami ng numero naglalabasan. Nakakalula. Sabi nga ni Benny Abante, nahuhulog na siya sa upuan. Kasi kita natin, unang-una na yung SALN, doon na lang sa wala siyang. Nung sinabi nga na zero yung kanyang cash on hand at saka yung cash deposit, parang sabi ko, ako nga, hindi ako milyonaryo, meron akong daladalang pera lagi sa wallet ko, di ba? Meron akong pera on hand at saka meron akong deposit kasi doon ako nagsisweldo. Ang tanong nga, tama nga ang tanong. Di ba government employee si Sara Duterte, may bank account siya sa ATM, yung salary niya, wala ba laman yun? So, hindi ko alam, kung isang taon lang yun nalimutan, pwede. Pero yung maraming taon, may pattern na. At saka recent lang yun, 2019 na hindi po siya masasabi na nung mayor lang siya. Yung 2019 hanggang sa ngayon, ganun. So, yun ang isa. Ang pangalawa, itong mga milyon-milyon pumapasok at lumalabas sa mga bank accounts niya na talagang sinasabi natin talagang patunay na malaking pera ang pumapasok at lumalabas sa kanyang mga deposits. Sa kanyang mga bank accounts. So, potentially damaging effect, Prof? Oh, very. Kasi actually yung sagot ko nga doon sa tanong ni Bong Suntay na kung 500 pumasok, 500 lumabas, di wala ka namang net. Hindi naman tinitingnan dito yung bank deposits, yan tinitingnan lang yung transaction na the fact na maraming perang pumapasok, lumalabas milyones, merong nangyayari sa'yo. May ginagawa ka. May mga natatanggap kang malalaking pera at may mga binabayaran ka ring malalaking pera. So ano yun? Yun ang tanong. At bakit hindi nare-report sa SALN yun? Yun yung isang importanteng dapat sagutin. Kasi kahit nasabihin natin, nagsisiro naman bakit? Kasi maya-maya, nagdeposito ng 500,000, tapos the next day, ilalabas mo yung 500,000. Anong meron? Yan ang dahilan kung bakit yung nilulonder ba yung pera. So, yun yung maaring isa sa mga indikasyon. Hindi nagtagal, withdraw agad. Tsaka 6 na taon. Ganun yun, 2019 to 2024. Pero, okay, Prof, with all the numbers coming out, lahat ng discrepancies. Sa tingin niyo po ba, ano po yung chance kaya nitong impeachment na umabot sa plenaryo? And if it does reach the Senate, what do you think will influence the Senate with regard to their voting po? Well, just the House lang sa committee at saka sa plenaryo. I think may probable cause na matagal nang na-establish ang probable cause. Itong mga to, pinapadami pa lang natin to. Alalahan nyo, di pa nga napag-uusapan yung pagbabantay niya sa buhay ni President Marcos, ni First Lady at saka ng former Speaker. Hindi pa natin napag-uusapan. Baka last nila yan na pag-uusapan kasi madali yan Walang ebidensya dyan kung yung entire video na napanood natin lahat. Hinintay ko pa rin mamaya kung ano yung magiging sasabihin ng BIR, di ba? Ewan ko, ang SEC kung kasama ngayon sa magsasalita. At syempre, inamagan ng lahat, ano sasabihin ni Senator Trillanes. Pero ito na lang testimo ng AMLC, ay matindi na ito. At saka yung testimo na ng Ombudsman, matindi na rin yun. So, ito yung mga talagang makikita natin na numero na to These are no longer just a person saying that could have a bias. This is no longer just Emil Madriaga saying something na, galit lang yan. Eto, numero na to. These are facts. So, paano niya? Wala tong kinakampihan. Wala tong benggansa, imposibleng
may invento factor, medyo mahirap sabihin kasi parang may... At saka, Opo. at saka dapat depende natin dito, Lord. Hindi naman yung AMLC ang nag-initiate ng Yes. mga numbers na yan. Yan ay inireport ng bangko because of a law. Yes. Opo. Yung bangko mismo ang nag-report yan sa AMLC, mga suspicious transactions at covert transactions. Okay. Yung next question ko, Prof. Contreras, ay iuugnay ko sa surveys po, kasi recently ito pinag-uusapan at may isa pa nga ilalabas daw ngayon na magpapakita daw na related rin po sa mga pinoposyo recently na medyo nananaro na yung gap ng ratings ni Vice President Sara Duterte at nung dating Vice President na kahapon nag-affirm na hindi na raw not seeking a national post in 2028. Okay. Sa tingin niyo ho ba itong nangyayari ngayon sa Kongreso is enough to change the mind of the base ng mga Duterte? At yung mangyayari ba mamaya, yung desisyon po, i-hand down sa The Hague, ay magkakaroon ba ng epekto, let's say, sa perception na ay binivictimize sila yung mag-ama sa abroad at dito, sa Pilipinas? Kung ako mga Duterte, mangangamba na ako eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagpa-plateau na yung popularity ni Sara. Yung mga undecided, lumiliit na, yung naglilipatan na either sa Marcos base o kaya sa pink, yellow opposition. At nakita naman natin yan sa ngayon, unang-una doon sa survey tungkol sa trust and approval rating ng Pangulong Marcos at Sara Duterte. Kita natin si Pangulong Marcos umakyat pareho. Yung trust at approval. Si Sara Duterte, yung trust niya parang hindi nagbago kasi within the margin of error. Pero bumaba yung kanyang approval. So, and then, yung makikita mo na hindi naman siya makalagpas sa 33%. At pumapasok na ngayon yung issue na si Vice President, sa dating Vice President ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ay umakabol na. And it is most unfortunate na kung kailan naman ganito, si Leni ay nagsabi na hindi siya ngayon interesado. Talagang final na daw ang desisyon niya, ayaw yung mag-national. Pero gaya nga na sinabi sa akin ng mga kakilala ko sa Naga City, wag daw akong maniniwala sa kanya. Kasi last time, ganyan din sinabi niya. So sabi ko, well, siguro kailangan niya na mag-decide in a way. Siguro may rason, may advantage na talagang kung talagang hindi siya tutuloy, sabihin niya na ngayon para makapaghanap na ng iba pa. Or baka naman iniingatan niya yung sarili niya na baka pag mag-decide na siya ngayon, siya naman ang upakan ng husto. Alam natin yan, right? So it's a very fine balancing act. But in the Philippines, you could not, say, politicians are allowed to change their minds. And we allow them to do that. So, kasi sinasabi, Prof, but diba? in any case, at least it makes it clearer. Yung sinasabi na yung error daw ni Leni kasi nung una is that she declared too late na. Too late, oo. So parang either... Yeah. Po, sige. Yeah. I think that's something that should also be factored in. Pero sayang kasi sa ngayon siya yung may momentum eh. Siya yung sabi nga ni Senator Laila de Lima, siya lang yung by numbers ang malaki ang umaakyat na sa double digits na 21 eh. Umaakyat na siya. Si Risa kasi single digit ang kanyang number. So mahirap itulak. So pero at least kung sakali man na-determinado si Leni, then dapat tumulong na lang siya sa paghahanap ng kandidato. If Leni Robredo could not be the candidate, at least she can be a symbol, a rallying point to unify what I don't call the opposition but the anti-Duterte forces. Because the anti-Duterte force includes not just the pink and the yellows, but it could also include the Marcos loyalists. It could also include the reds. It could also include the many undecided who are it could even include disgruntled DDS. If there is such a thing as if there is such an animal like who you can call a disgruntled convincible DDS. Palagi naman silang disgruntled, di ba? Ay baka naman by this time baka naman nakikita nila yung mga ganyang lumalabas. Tamo naman si si Donald Trump ka, ang daming mga MAGA Republicans ngayon na nagbabago na ng isip, right? So, nagmimea culpa na sila. Baka naman mayroon din ganoon sa mga DDS. Pag nakita nila itong mga napapanood natin sa TV at mga bilyon-bilyon, baka naman ang iba sa kanila, yung mga soft type ng mga Duterte supporters ay pwedeng makumbinsi na magbago isip. Unless palabas na naman nila na fake news yan, Prof, di ba?
Anyway, kakambyo lang ako ng Paano mo mapipeke yung mga ganyan? Sabi Di ba? nga, Parang sabi ko, opo. sobra naman conspiracy theory na. No, these are things that, pwede pang ma-questionable yung kay Madriaga, yung kay Ramil Madriaga na testimony. Sabi nila, ano lang yan, sumamasama ang loob niyan, gumaganti. Pero ito mga bank account. At saka, ang maganda dito, alam mo, what I really like about this, if I may, is the brilliance of the move of the House of not sabihin ng bank records kasi madadali sila doon kung bank records kasi yon ay merong law. Ang sinabi nila ang AMLC kasi ang AMLC hindi naman bank records ang pinag-uusapan yan, transactions. Number one. Number two, ang covered ng bank secrecy law ay mga bangko at mga deposito. Eto hindi naman dito pinag-uusapan yung bangko, AMLC ang kausap. At hindi naman deposits pinag-uusapan dito, transactions. Yes. Kaya nga kanina, yung sinasabi kanina ni Suntay na net naman pala yung laman ng bangko, hindi naman kasi yung laman ng bangko ang pinag-uusapan dito. Yung pumapasok at lumalabas. Kumbaga nagkataon lang na nasilip yun. Oo. Hindi, pero ano nga, no? Pero in a very brilliant way, they Yes. were able to expose Oo nga, no? something that gonna make people rethink At their ang sabi nga position. ni Representative Luistro, numbers don't lie. Nandyan lahat ang kailangan Exactly. makita. It's a very brilliant book. You have to give it to Jinky, Luistro, and whoever thought of this. Opo. This is a brilliant move. Ayan. At sabi rin ni Joel Chua, wow. Pero wow sa oras po ninyo. Again, bitin po usapan natin pero maraming salamat po sa Maraming oras na salamat binigay din. niyo po sa amin, ang political scientist po at kolumnista ng Manila Times, si Antonio Contreras. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you.